Alright, take 2. Filipino reaction video na naman tayo mga kaibigan. Dito siya nagtitrending ngayon na ito na nga, si Kibuloy at Amanda ay nagharap na sa korte. Ito na mga kaibigan ang viral news ngayon. Magandang hapon, Dante. Yung bang mga tinutukoy na ibang biktima ay mga nakasama rin ni alias Amanda noon at kapareho ng dinanas mula kay Apollo Kibuloy? Nagharap na, sinikret lang sa masa. Alam mo, June, limitado lamang ang ibinigay na detalye sa atin ni alias Amanda at gayon din ng kanyang mga abogado kaugnay dito sa sinasabing ng mga nakaranas din ng kaparehong pang-abuso sa kanya. Ang binanggit lang ng abogado ni Amanda, ito ay nauna na nakaranas ng pang-abuso kay Kingdom of Jesus Christ leader, KOJC leader Apollo Kibuloy, at wala ring nabanggit maging si Amanda man kung kapareho bang pang-abuso o krimen ang ginawa sa kanya. Maganda pala ito si Amanda na ito. Talagang na-inlove din matapos si ang ilang Kibuloy. taon, muling nagkaharap ng nakaharap ng biktima. Ano itong discuss ito? Nabubulol na. Okay, continue lang. Matapos ang ilang taon, muling nagkaharap ng nakaharap ng bulol. Biktima na si alias Amanda, si Kingdom of Jesus Christ o KOJC leader Apollo Kibuloy kaninang umaga. Sa pagkakataong ito, hindi na sa loob ng KOJC compound sa Davao City, kundi sa korte, kaugnay sa reklamong qualified human trafficking na isinampa niya kay Kibuloy at 5 iba pang akusado. June, dahil hawak na nga ng mga otoridad ang religious leader, nanawagan si Amanda sa mga kapwa niya biktima ng pang-abuso umano ni Kibuloy na lumantad at maghain ng reklamo. Ayon sa mga abogado nito, may mga iba pang biktima at complainant dati na nauna sa kanya na hinaras at bigla na lang umanong naglaho at hindi na nila alam kung ano ang nangyari sa mga ito. Bakit kaya nakaba si Amanda? Para hindi makilala? Ganon. Nandito na po yung kaso. Sana po yung ibang biktima lumabas at maglakas ng loob. Sa sobrang tagal ng panahon na nandito ako, hindi po bumitaw. Lumapit kayo sa Department of Justice para matulungan namin kayo. Jud, kaugnay ng development ngayon sa kaso laban kay Kibuloy, malakas ang paniniwala ni Amanda na makakamtan ito ang hustisya sa ginawa sa kanya kahit 10 taon na anya ang nakararaan. Inabuso anya siya ni Kibuloy. 10 taon na nakalipas? Wow. Noong 17 taon pa lamang siya at ngayon ay 27 taon na. Naramdaman ko po talaga is sobrang saya. Kasi po, hindi ko naman po talaga ina-expect na mahuhuli siya sa tagal-tagal ng oras na nagtago siya. Kasama pa yung iba. Ito mga kaibigan, na-explain lang natin. Si Amanda yung nasa korte. Yung mga hindi pa nakakapanood. Ito yung pinahubad ni Kibuloy. Yan yung babae na yan. Okay? Yan nakamas, siyempre. Ang ginawa dyan ni Kibuloy, pinamasahe. Okay? Masahe yung pinamasahe ng sa jeep. Hindi yun. Minasahe si Kibuloy. Nagpamasahe si Kibuloy. Ganyan. Pagkatapos, hinubaran ni Kibuloy ito, babae na ito. Pagkatapos, hinubaran, nagubad din si Kibuloy. Ay, nakahubad na si Kibuloy. Kaya may minasahe yung mga ganun eh. Okay? Pagkatapos, nagubad na sila pareho, hinubaran na ito ni Kibuloy. Ayun na nga. Alam na. Continue lang. Ayon sa mga abogado ni Amanda, walang politikang sangkot sa kasong ito. 2019 pa nakahain ang reklamo sa DOJ at ulit-ulit na dinismiss ng piskal sa Davao. At sa ilalim na lang anya ng Marcos administration, Wow, maganda pa. nagkaroon ng desisyon na iakyat ito sa korte. Buti Madam Amanda alias Amanda, hindi kayo nagkaanak ni Kibuloy. Baog yata si Kibuloy, ang dami ni rape. Hindi na bubuntis. Ako lang. Ay, pinapaagas ka pala sa natulog Amerika. lang sa DOJ under the previous administration. Kaya sabi ni Atty. Domingo, paano maging politically motivated na final namin under the previous administration. Maputi. Ang Department of Kaya Justice pala naman si ay Amanda mandang tumulong kay Amanda kahit na pagdating sa proteksyon tulad ng pagsasailalim sa kanya sa Witness Protection Program o WPP. Samantala, June, matapos maghain ng not guilty plea si Kibuloy at iba pang kapwa-akusado nito sa Pasig City Regional Trial Court kaninang umaga sa kasong qualified human trafficking. Naghain din ng kaparehong not guilty plea si Kibuloy at mga kapwa-akusado nito sa Quezon City RTC Branch 106 sa kaso naman ng sexual abuse at child abuse.
Apollo C. Kibuloy, and the other accused pleaded not guilty. Hindi tumali. Not guilty daw. The rest of the proceedings will be set thereafter. Not guilty ang ano. Sinungaling dito abogado na ito, ano? Sinungaling. Kasi sinasabihan niya si Kibuloy not guilty. Dami niyang ginasa, naglabasan na nga ngayon. May bago ngayon, 5 babae, magaganda lahat. 13 years old, ang virgin ni Kibuloy. Araw-araw daw, Lunes hanggang Linggo. Ginasa ni Kibuloy. Pumunta sa polis, kaya lang ito si Amanda. Dito lang tayo kay Amanda, okay? Nauna ito eh. Abogado ni Kibuloy, sinungaling. Tinuruan ito ni Kibuloy. Sabi niya, not guilty daw. Hindi naman nagtaka ang mga abogado ni Amanda sa naging hakbang ng mga akusado. Sa publiko naman, pakiusap nila. At mga kaibigan, ito si Amanda, ito si attorney. Maganda rin yung attorney, mga kaibigan, baka may love dyan si Kibuloy. Ay maging maingat sa mga impormasyon hinggil sa kaso. Tama. Sana habang pending yung kaso, Attorney Joanna Paula Domingo. Napakagandang attorney ni alias Amanda. yung ating Nakaka-inlove. maging Wow na wow. mapanuri sa kung ano man yung naririnig nila kasi hindi natin may iwasan ng fake news. Talagang Mga mata, daming fake news niya lumalabas. Buti tayo, nag-reaction lang, ha? Komersyal mula kay alias Amanda. Okay, continue. June, kaugnay nga nitong dalawang magkasunod na arraignment kaya Kibuloy ngayong araw, kaugnay sa kanyang mga kasong kinakaharap, binigay no na mga karagdag. Ito newscaster ito, nabubulol. Gutom na yata. Ni Atty. Tobion. Kundi ang kanila lang sinabi, kinumpirma, ay naghain nga ng not guilty plea itong kanyang kliyente. At bakit sa ating nakuha ang informasyon mula sa magsabi ng panig, ay nakatakda June itong pre-trial dito sa Pasig City. Ito yung non-bailable case ni Kibuloy sa darating na October 17. Samantala ito naman, bukod sa niyang kaso na dyan sa Quezon City RTC, branch 106, ay medyo mauna ito June ng isang linggo, ay nakatakda naman ang pre-trial sa darating na October 2. Okay, mga kaibigan, kontingal nga lang muna tayo. Explain natin, okay? Kaya hindi ito ipinakita sa masa, secret lang ito. Okay, sa korte na ito. Siguro yung korte ayaw magpa-video. Ayaw bawal ang camera sa loob. Ganun ang mga judge eh. Pero sa Senate hearing, yun ang inabangan natin, mga kaibigan, na sigurado si Kibuloy at saka si Senadora Risa ay maghaharap. Siyempre, nandun na si Amanda. Okay? Alright, yan lang mga kaibigan ang trending news ngayon na ito na nga si alias Amanda at Kibuloy nagharap na sa korte, sa judge. Kaya lang, hindi naman natin malaman kung saan panig ang korte. Baka mamaya member ni Kibuloy yung judge. Yun ang problema. Diba? Alright, hanggang dito na lang. Subscribe channel. Don't forget comment. Okay, thank you.